Hello everyone, I am Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners. Dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Yesus Cristo. Ito po yung lingkod, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Na mabatid sa araw na ito, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kaputihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Tayo po ay ginagabayan ng Panginoon saan man tayo paroroon. Ang Diyos po ay patuloy na iningatan po tayo sa ating paglalakbay, kapatid, saan man tayo paroroon. Natandaan po natin hanggang sa mga araw na ito ay tuloy-tuloy po ang biyaya ng Diyos sa atin. Now, kahit naman sa ating pagkukulang sa Panginoon, subalit ang Panginoon ay hindi po tayo pinabayaan. Natandaan po natin mga kapatid ang lahat mga pangyayari ngayon dito sa liputan. Huwag natin balawalain ito. Itong mga kapatid ay tulog-tulugan lang po natin ang mga pangyayari na ito po ay nagaganap, no, sa ating kapanahonan ngayon. Huwag natin hayaan na maligaw po tayo sa mga ating pangarap, kasi ang pangarap minsan ng tao ang sanhi na maging hadlang ng kaligtasan, dahil po minsan sa pangarap tayo nakatuon, sa ating mga hinahangad tayo nakatuon, binabaliwala na po natin ang salita ng Diyos na ito po ay nakasulat sa Biblia para isagawa natin. Kasi ang salita ng Diyos ang naging liwanag, no, na ating mga paa at naging tanglaw na ating landas. Kasi ang naglakad sa dilim ay hindi makapunta sa kanyang paroroonan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Na mga kapatid, ito ating kapanahonan ngayon. So tandaan po natin hanggang sa mga araw na ito, patuloy po ang biyaya ng Diyos sa atin. Now, tandaan po natin, kailangan natin may liwanag, dahil po kung wala tayong liwanag ay hindi po tayo makapunta doon sa ating paroroonan. No, kasi ang dilim ay nagpapabulag na ating mga mata. Na ito ang key verse natin mga kapatid. Dito po tayo sa 1 John chapter 2 verse 11. Pakinggan natin ang sulat ni Apostol Juan ayon po sa ating pag-aralan ngayon dito sa chapter 2 verse 11 sa 1 John mga kapatid. Ngunit ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. Ito mga kapatid ang sinabi ng Panginoon na ngunit siya napupuot ng kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. Na mga kapatid, sa ating panahon ngayon, dapat iwasan natin ang puot, no, sa ating kapwa. Huwag na tayong mapuot sa ating kapwa, kasi ang puot ay nagpapabulag pala at nagpapadilim pala sa ating daan. Na tayo po ay nagnais ng kaligtasan, nais natin makapunta doon sa kaharian ng langit. Subalit mga kapatid, itong puot pala na ating naramdaman sa ating kapwa, ito po ang sanhi na madilim ang ating nalakaran. Na akala siguro natin mga kapatid na okay lang mapuot tayo, okay lang siguro na tayo po ay magalit, pero wag lang tayo magkasala. Pero ang puot mga kapatid, tandaan po natin, nagpapadilim ito sa ating daan. Kaya ang sabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ang liwanag, ayon po sa Psalms 119 in verse 105, na ang salita ng Diyos mga kapatid, ito po ang liwanag ng ating mga paa at naging tanglaw na ating landas. Ngunit mga kapatid, kung ito talaga ay mapuot tayo sa ating kapwa, so maging madilim po ang ating lakaran, kasi ang puot talaga nagpapadilim. So 119 in verse 105, ganito po ang sinabi po ng Biblia, kapatid.
Ang salita niyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. So ang salita niyo ay katulad ng ilaw, nagbibigay liwanag at nagbibigay tanglaw sa ating daan. Na mga kapatid, kung wala sa atin ang salita ng Diyos, wala tayong matutunan at wala tayong magagawa ayon po sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang salita talaga ay nagtuturo sa atin na nararapat po na pamumuhay. No, kaya lang minsan mga kapatid, dahil po sa ating mga hinahangad, pinapangarap sa buhay, ay nakalimutan po natin mga kapatid ang ating katungkulan bilang mga mamamayan ng Diyos at mga tao dito sa libutan. Kasi meron tayong katungkulan na dapat nating gawin mga kapatid. Kasi sinabi po sa Ecclesiastes, Kabanata 12, Talata 13. Ito yung sinabi po na sulat ni Haring Solomon para po sa atin. Ecclesiastes kung mangaral, Kabanata 12, Talata 13. Ganito po ang sinabi ng Banal na Aklat. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Kaya mga kapatid, may katungkulan po tayo ha. Hindi na si pastor lang, hindi lang ako po ang may katungkulan. Tayong lahat may katungkulan. So iba po ang aking kalagayan bilang pastor na sumusunod, nagbabasa, nag-aral at pinapaunawa, inunawa ang salita ng Diyos. Iba din yung tagapakinig at saka nagkaroon ng panampalataya ay ginagawa natin ating napakinggan. So kanya-kanya po tayong kaloob ng Diyos. Ikaw po ay binigyan ng panampalataya ng Diyos, so gawin mo ang iyong napakinggan. Kami naman mga pastor, iba ang aming katayuan kaysa mga manampalataya lang. Kasi ang manampalataya lang, gumagawa lang po sila ayon sa napakinggan. So kami ng mga pastor, ayon po sa aming panampalataya, nag-aaral kami ng Biblia at inunawa, pinapaunawa at ginagawa namin. At ito po aming katungkulan, nagpapahayag ang mensahe ng Diyos sa buong sanlibutan. Kahit para dito mga kapatid, ay tayo po ay makakaisa po sa pag-asa po ng kaligtasan. Hindi may iwasan talaga, meron naman salungat, pero kayaan lang po natin na salungat kasi sa panahon ng mga apostoles, hindi lahat talaga may panampalataya, hindi lahat talaga ng mga tao tumatanggap ng salita ng Diyos, kaya nanganib pa ang buhay ng mga apostol dahil po sa mga tao walang pananampalataya. Kasi kinakaladkad si Apostol Pablo, tinalikalaan ng kamay at paa, at saka kinaladkad sa daan at sa nakakakulong, no? Si Apostol Pablo sa mga taong walang pananampalataya. So ganun tayo mga kapatid. So hayaan lang po natin, tanggapin man sa hindi. So trabaho lang po natin na ipangaral ang magandang balita, dahil po si Propeta Ezekiel, kapatid, ay sumulat po sa Ezekiel Kabanata 3, Talata 18 hanggang po sa 21. Ito mga kapatid ang sulat po ni Propeta Ezekiel para po sa atin, na talagang hindi po tayo pwede matutulog at hindi po tayo mga kapatid ihinto sa pagpapalaganap ng magandang balita, dahil po mga kapatid ang katungkulan namin iba po sa mga manampalataya na hanggang po sa paggawa ng napakinggan. So hindi ka makarinig ng salita ng Diyos kung wala pong mangaral. So ibang nangaral, iba ang nakikinig, iba ang nagkaroon ng panampalataya. So ito mga kapatid, sinabi sa 3:18 dito po sa Ezekiel hanggang po sa 21. Pakinggan natin kung bakit talaga kailangan natin ito, para po na maiwas tayo na tayo po ang mananagot ng kaluluwa ng mga tao na hindi po nakakaalam ng salita ng Diyos. Kapag sinabi kong mamamatay ang taong masama, pero hindi mo siya binalaan o pinagsabihang lumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong iyon dahil sa kanyang kasalanan, at pananagutan mo sa akin ang kamatayan niya. Ayan mga kapatid, hindi pwede talaga na kaming mga pastor na binigyan ng Panginoon ng katungkulan sa ganito na kalagayan, na tulog-tulugan lang namin ang salita ng Diyos, sinabi pinapangaral, kasi kami ang mananagot ng kaluluwa ng mga makasalanan kapag namatay po sila na walang alam. So kaya pinaparating na po ng Panginoon itong YouTube channel at Facebook
ay naparating po sa atin ang mensahe ng Diyos na kahit pa paano dito po tayo makakaalam kung ano talaga ang ating dapat gawin habang po lumitas sa libutan. So ito mga kapatid, napakahalaga po na wag natin hayaan na maligaw tayo sa pumuhay po natin dito sa libutan na parang walang Diyos natin. So yan mga kapatid, dapat natin gawin. Tandaan po natin hanggang sa mga araw na ito ay tinuturuan tayo ng Panginoon, ginagabay tayo ng Panginoon para po tayo makakalam ng kanyang mga salita. So yan mga kapatid ang dapat natin gawin. So kailangan mga kapatid natin gawin kung anong mapakinggan, dahil po ito po ang nagbigay ng babala sa atin, ang sinabi ng Biblia dito po sa chapter 3 Ezekiel verse 18 to 21 na ato mga kapatid. Kapag sinabi kong mamamatay ang taong masama, pero hindi mo siya binalaan o pinagsabihang lumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong iyon dahil sa kanyang kasalanan, at pananagutan mo sa akin ang kamatayan niya. Yan po mga kapatid, sa verse 19, pakinggan natin. Pero kung pinagsabihan mo siya at hindi siya lumayo sa kasamaan, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, pero wala kang pananagutan sa akin. Yan po mga kapatid, ang trabaho namin bilang pastor o mangaral ng salita ng Diyos. Ngayon kung pagsabihan natin, kaya halos araw-araw makapag-post po tayo ng mga video, nakapag-live tayo tungkol po sa aral ng Diyos para hindi tayo mananagot ng dugo ng mga makasalanan kapag namatay po sila. Sa verse 20, kapag ang taong matuwid ay tumalikod sa kanyang pagiging matuwid at hahayaan ko siya sa ganoong kalagayan, mamamatay siya. Kung hindi mo siya pinagsabihan, mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan, at hindi ko aalalahanin ang kanyang mabubuting gawa, pero pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. So sa mga namumuhay ng matuwid, ngayon bumalik na naman sa makasalibutan na pamuhay, so dapat pagsabihan natin. Pagsabihin natin sila, dapat sila bumalik, kasi pag namatay po sila, yung mga ginawa nilang kabutihan ay hinaalalahanin po ng Diyos. So kahit na po yung namuhay ng matuwid, kapag nakita natin gumawa ng masama, so pagsabihan din natin sila. Hindi na po yung mamuhay ng masama na ating pinagsabihan, lahat po. Kahit namuhay ng matuwid, baka po sila ay hiwalay sa katuwiran, gawa ng masama, so baka tuluyan sila dyan sa pamuhay ng masama, mamatay din sila. So dapat pagsabihan din natin, sapagkat pananagutan din natin ang kanilang dugo, at saka yung gawa ng kabutihan kalimutan na po ng Panginoon. Sa verse 20, kapag ang taong matuwid ay tumalikod sa kanyang pagiging matuwid at hahayaan ko siya sa ganoong kalagayan, mamamatay siya. Kung hindi mo siya pinagsabihan, mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan, at hindi ko aalalahanin ang kanyang mabubuting gawa, pero pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Yan po mga kapatid, ang katayuan natin bilang pastor, pari, tagapagturo. So hindi po lang na yung mga masama ating pinagsabihan, kahit pati po yung matuwid, baka po hiwalay sa katuwiran at babalik naman sa kasamaan, so mamatay pa rin sila, at saka mabuting gawa kalimutan na po ng Panginoon. So mamatay sila sa kasalanan, kaya sinabi na po suluhan sa 1 John 5:16 to 17 na may kasalanan ay kamatay ng kaluluwa, na may kasalanan ay kamatay ng kaluluwa. So, ibig sabihin, habang buhay tayo, may pag-asa pa po tayo magsisi at tumalikod tayo sa masamang pamuhay. At itong matuwid naman na pamuhay, dapat huwag tayong babalik sa pagkamasama, kasi yung mabuti nating gawa kalimutan na po ng Panginoon, mga batid. Sa verse 21, ngunit kung pinagsabihan mo siyang tumigil na sa pagkakasala at nakinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan sa akin. Pinuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon. So ngunit kung ang masama tumalikod dahil sa pinagsabihan natin, bumalik sa Panginoon, so mabuhay talaga siya, at tayo po ay hindi tayo mananagot. Wala tayong pananagutan sapagkat mabubuhay siya sa harapan ng Diyos. So yan mga kapatid, pero kung ating pumahay ngayon sa salimutan dito, sa salimutan puot ng ating naramdaman, no? At saka masama ating pamuhay, so delikado po ang ating katayuan, mga kapatid.
Kaya dapat natin malaman at dapat alam natin ang pumuhay Kristiyano, kung ano talaga ang pumuhay Kristyan. So walang iba, kung nais natin na maging matuwid po tayo sa paningin ng Panginoon, so dapat natin gawin ang ating katungkulan. Tayo mga pastor, tayo po na mga mananampalataya, kailangan natin gawin na po ang mga salita ng Diyos at napakinggan, sapagkat ang panampalataya nanggaling po sa ating napakinggan. So meaning to say, bakit nagkaroon ng panampalataya? Dahil napakinggan natin ang aral ng Diyos. So dahil napakinggan, gawin natin yan, dahil po yun po ang nais ng Panginoon. Lahat ng tao ay maliligtas. So yun po ang nais ng Panginoon. Hindi po nais ng Panginoon na mapahamak ang tao. Ang nais ng Panginoon, lahat ng tao ay maliligtas. Ayon po sa 1 Timothy in chapter 2 in verse 4. Yun po sinabi ng Biblia. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Yan mga kapatid, kaya paano malaman ang katotohanan? Dahil po pinapangaral tayo ng Diyos para malaman ang katotohanan at magawa natin ang katotohanan na nagpapalaya sa atin sa tradisyon, doktrina, alituntunin, relihiyon o anuman samahan sa salimutan na hanggang ngayon ito pa rin ang sinusunod natin. Yung pala, malayo pala sa katotohanan. So ang dapat natin gawin mga kapatid ay saliksikin, basahin ang kasulatan kung walang nakulangan ng kanyang kasama. Ayon po sa Isaiah in chapter 34 in verse 16. So yan mga kapatid, dapat natin gawin, saliksikin, basahin, walang nakulangan ng salita ng Diyos na ito po ay ating pinapangaral hanggang sa mga araw na ito. Dahil ang biyaya ng Diyos talaga ay nahayag na po sa salitang tao, at ang biyaya na ito ay nagtuturo sa atin na sa pagtalikod sa makamundong pagnanasa at pagtalikod sa sanlibutan ng masamang hangarin at makadiyos, mabatid, matuwid at makadiyos, maayos sa paningin ng ating Panginoon. Nahayag na ito mga kapatid ayon po sa Tito chapter 2, 11 to 12 up to 13. Pagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Inahayag na, so tapos na. Hinahayag na, hindi sinabi hinahayag pa. So pag hinahayag pa, hindi pa lahat. Pero ito hinahayag na. So meaning to say, lahat na po ng tao ay nakakaalam na po ng salita ng Diyos. Kaya ang pagpapala, wala po sa nakikinig, ang pagpapala nasa gumagawa. Ayon po sa Roman in chapter 2 in verse 13. Na mga kapatid, sa ating panahon ngayon na dapat iwasan ang puot, ito mga kapatid na nagpapadilim, no? Nagpapadilim sa ating lakaran at hindi po tayo makapunta sa ating paroroonan. No, nais natin ng kaligtasan, ngunit mga kapatid, ang puot hanggang ngayon nandito pa sa ating puso at isipan. So dapat iwasan na po ang puot na ito po ay nagpapadilim ng ating daan ayon po sa ating givers, mga kapatid. Now sa verse 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayan mga kapatid, so kung mapuo tayo sa ating kapwa, so wala tayong maasahan na makapunta tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Dahil bang puot, nagpapadilim, no? Nagpapadilim sa ating lakaran at hindi po tayo makapunta sa ating paroroonan dahil binulag tayo ng kadiliman. So mga kapatid, kailangan natin yan malaman. Kaya habang buhay tayo, ayon sa John chapter 12, 35 to 36, pakinggan natin ang sinabi po ng Banal na Aklat 35-36 dito po sa John. Ayon po sa sinabi ng Panginoon Kristo habang kasama ng mga apostol. Tumagot si Jesus, "Maikling panahon na lang ninyong makakasama ang ilaw, kaya mamuhay kayo sa liwanag ng ilaw na ito habang narito pa, para hindi kayo abutan ng dilim, sapagkat hindi alam ng naglalakad sa dilim kung saan siya papunta."
So maliwanag mga kapatid, no? Habang nasa ating panliwanag, so ito ang sabi niya sa mga apostol, maikling panahon na lang na sumasa inyo pa ang ilaw, kaya mamuhay kayo sa liwanag ng ilaw. So ibig sabihin, dapat mamuhay tayo habang buhay pa tayo sa liwanag. Ibig sabihin, wag mapuot, wag maninira, no? Wag natin gawin yan, kasi yung puot, paninira ay wala pong bahagi sa kanilang langit. Now, habang sa ating panliwanag, mamuhay tayo sa liwanag. Ibig sabihin, habang buhay tayo, sundin natin ang salita ng Diyos. Sapagkat sinabi sa John chapter 12 in verse 12, ito po sinabi ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid. Ito sa chapter 8 verse 12. Sorry po. 8 verse 12 po, sinabi dito sa banal na aklat. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, "Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay." Ayan mga kapatid, no? Panginoong ilaw. Suminto habang buhay tayo, sumunod tayo sa ilaw. Sumunod tayo ng salita ng Diyos, sapagkat maliwanag dito na ang namumuhay po, mga kapatid, dito sa libutan na sumunod ng kanyang mga aral ay sumasa kanya ang liwanag. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, "Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay." Yung po mga kapatid, no? Ang sumusunod. So kaya habang buhay tayo, ang sabi ng Panginoon Kristo, kung maikli na lang panahon, kasama pa ninyo ang liwanag. So ang Panginoon Kristo mga kapatid, bago siya ipako sa krus, ay nag-iwan siya ng aral sa mga apostol. Hanggang sa mga araw na ito, tinuturuan po tayo paano tayo muna sa liwanag, ano ang tao na may liwanag. So yun po mga kapatid ang pagsunod, no, ng mga utos ng Diyos. Kaya ito pong katungkulan natin, mga kapatid, sundin ang utos ng Diyos. Huwag nating kapuutan ating kapwa, sapagkat ang puot na yan ang nagpapadilim sa atin dinadaanan upang hindi makapunta tayo sa ating nanasahan na ito pong pagkaharian na ating Panginoon Kristo. Patuloy tayo mga kapatid sa bawat araw. Tinuturuan po tayo ng Panginoon paano tayo mamuhay ng mapayapa, may pag-asa po tungo sa kaligtasan. Kaya hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Halos araw-araw nakapag-post tayo ng mga video, nakapag-post tayo ng mga salita ng Diyos para po na matatag tayo sa pananampalataya. Dahil yan lang po ang pinakamalaga mga kapatid. Habang buhay pa tayo, dapat mamuhay tayo sa liwanag. Kaya ang liwanag na ito mga kapatid, ang ibig sabihin, sunod tayo at gawin natin ang utos ng Diyos. Sapagkat ang liwanag talaga kinakailangan natin, kasi madilim. Ang sanlibutan na ito, tinatawag ni Apostol Pablo, na ang sanlibutan na ito ay madilim, no? Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo dito sa Ephesians in chapter 6 in verse 12 to 13. Kaya natin mga kapatid, ang sabi po ni Apostol Pablo, tinawag ito na madilim. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kadiliman namamayani sa mundong ito. So ang kadiliman pala ang nanaig sa libutan ito. So si Kristo lang po ang liwanag natin. Habang sumusunod tayo ng aral ni Kristo, ay nasa atin ang liwanag. Kaya hindi po tayo matitisod kahit madilim ang sanlibutan na ito. Sinabi ng Apostol Pablo na mamaya ito po ay ang kadiliman na ang naghahari sa sanlibutan na ito. Pero habang nasa atin ang salita ng Diyos, nagbigay sa atin liwanag, hindi po tayo matitisod, sapagkat ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin na rapat na pamuhay. Huwag tayong mahatulan, napatid ng parusa sa araw ng paghukom. So napakaliwanag po mga kapatid ng Biblia na ito po tinuturo sa atin ng Panginoon hanggang sa mga araw na ito. Paano po tayo mamuhay na may kasiguruan. Ito mga kapatid, marami na pong mga palatandaan dito sa libutan. Ito po ay nagpapahiwati sa atin na palapit na talaga ang pagparito ng ating Panginoon. Kaya itong ginawa natin mga kapatid hanggang sa mga araw nito ay ginawa natin ang mga video para po na ito paano marami tayong matutunan mga kapatid na salita ng Diyos. Sa 1 Corinthians
in chapter 13 verse 4 up to 7, ganito po ang sinabi ng Apostol Pablo na ang pag-ibig talaga ay may basihan po mga kapatid. Sapat sinabi dito sa Biblia, kapatid, na ang tamang pag-ibig talaga ay makikita natin sa pamumuhay. So may iwasan ng puot dahil ang pag-ibig talaga ay ganito po ang bunga ng pag-ibig. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas. So ganito po ang taong may pag-ibig. So habang nasa atin ang pag-ibig, ay ganito po ating katayuan na hindi tayo mapagmataas, mabait, hindi tayo marunong mainggit, hindi hambog at mapagmataas mga kapatid at nagtitiis. So ang pagtitiis, ibig sabihin kung ano ang napakinggan natin, ano ang ating kalagayan ay tanggap natin. Pero kung magkaroon ng tao ng puot, ibig sabihin meron kang napakinggan na hindi po nagustuhan. At yan po nagkaroon tayo ng puot sapagkat galing sa ating kapwa ang puot. So kung wala kang mapakinggan na masama sa iyong pandinig, hindi ka magkaroon ng puot. So dahil po nagkaroon tayo ng puot, kasi hindi natin matatanggap ang ating katayuan. Kung ano ang naranasan natin, gusto natin, ayaw natin tanggapin. So magpakumbaba lang tayo, magtitiis lang po tayo. Dahil po ang pagtitiis, bunga ng pag-ibig yan. Kasi ang tao may pag-ibig, mga kapatid, ito po sinabi ng Biblia sa chapter 13 verse 4 up to 7 dito po sa 1 Corinthians. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas. Yun po, kapag may pag-ibig tayo, paano tayo magsabi pag-ibig, napuot na tayo? Sumintos kapag napuot sa kapwa, wala sa atin na pag-ibig. Kasi kung ang puot palitan ng pag-ibig, sumawala ang puot. Pero kung puot po ang ating naramdaman, wala sa atin ng pag-ibig. Kasi ang pag-ibig marunong magtiis, no? Ang pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi mahambog, hindi mapagmataas. So yun po ang bunga ng pag-ibig. Kapag nasa atin pag-ibig, ganyan po ang ugali ng tao may pag-ibig. Mapagtiis. So kapag mapagtiis tayo, hinayaan lang po natin ang napakinggan, anong ginawa natin kapwa sa atin, napastangan na po tayo para tayong hinusgahan na po. Pero nagtitiis lang po tayo, no? Tanggap na lang po natin sapagkat ang Diyos po ang may hatol, hindi po tayo dapat ay hatol. Huwag tayong gaganti sapagkat sa Panginoon po ang pagiganti. So kapag ganun, so mapayapa at mapagbiyaya po ang ating Panginoon sa ating pamuhay sapagkat sinusunod po natin ang pag-ibig. Now dito sa verse 5, ang pag-ibig, mga kapatid, hindi bastos. Ang pag-ibig, no, hindi makasarili, hindi magalitin. So kapag nasa pag-ibig, hindi magalitin, bakit napuot ka? Kasi galit ka na. So ganun lang po mga kapatid. Pakinggan sa verse 5. Hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. So ganun po mga kapatid, ang tao may pag-ibig. Paano ka mapuot kung nasa iyo ang pag-ibig? Kahit asawa mo nga, kapag wala kang pag-ibig sa asawa mo, so hindi mo napakita sa kanya ang totoong pag-ibig sa iyong asawa at galit ka, napupuot ka, at minsan sinisira mo ang asawa mo dahil wala sa iyong pag-ibig. So yun po ang dahilan minsan sa libutan na mag-asawa po ay naghiwalay sapagkat nawala ang pag-ibig. Pero habang nasa kanilang pag-ibig, kahit anong mangyari, nandyan pa rin sila, nagkakaisa po sa pag-ibig. Na kaya mga kapatid, ito tinuturo sa atin ng Panginoon. Baka po ang puot natin sa ating kapwa, natili pa po tayo sa puot. So ibig nito wala sa atin ang pag-ibig kasi ang puot, mga kapatid, ay ang isang tao walang pag-ibig sa kanyang kapwa. Pero nasa atin ang pag-ibig, marunong tayo magpatawad kasi ang puot galing po sa galit. No? Hindi ka mapuot ng kapwa mo kung wala kang galit sa kanya. Bakit nagalit ka? Napakinggan mo kasi ang mga salita na hindi po sa aya-aya sa iyong pandinig. Kaya kung nasa atin pag-ibig, ay maiwasan natin ng puot. Ganun lang po mga kapatid kasimple. Maiwasan ng puot, dapat mananaig ang pag-ibig sa ating puso, sa ating kapwa. Kahit sino man, asawa, anak, kapatid, kailangan ng pag-ibig mananaig. Kasi kung mananaig ang pag-ibig, maiwasan ang galit, maiwasan ang puot, maiwasan mga kapatid ang away,
at ito po ang kapayapaan ang manatili sa ating sambayan. So yung mga kapatid, sa verse 6 sinabi ito, Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. so ang pag-ibig, hindi po natuwa sa kasamaan, nagagalak sa katotohanan. Kaya kahit tayo, sumasakit man na ang salita ng Diyos, minsan inayawan ng salimutan, inayawan ng tao. So nagsalita ang Panginoon, ang mga tao din, parang walang napakinggan. So hayaan lang natin, sapagkat sa araw ng hatol, makikita din nila ang hindi pa nila nakikita. So kasi may mga tao na kahit na ang salita ng Diyos ay napakinggan nila, pero binabaliwala po. So ayan lang po natin, sapat ang Diyos ang hatol, ang mahalaga, gawin lang natin katungkulan bilang pastor, Christian, manampalataya, na ito po ay kailangan natin ang Christian, sunod sa utos ni Kristo, at tayo mga manampalataya ay gawin natin ating napakinggan. At tayo mga pastor, magturong katotohanan at magtiyaga hanggang sa pagbalik ng Panginoon, dahil sa Pablo, hanggang siya ay umalis sa libutan, na natili siya sa pananampalataya. So mga kapatid, sa verse 7, ganito po. Matiyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. So tiisin lang po natin, kasi paano mawala ang puot kung sa atin ang pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig nagtatakip ng maraming kasalanan. So meaning to say, kapag nasa atin ang pag-ibig ay mga kapatid, anuman ang ating napakinggan, ating kapwa sa mga pananalita na masama, ay pinapatawad pa rin natin, sapagkat mga kapatid, ito po ang sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 4 and verse 8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Amen. So yan mga kapatid, no, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po nakatulong ito sa atin. So paano po magkapuot ang tao? Dahil po sa kanyang galit. Saan ang galing ang galit? Sa kanyang napakinggan. Kaya nagkaroon ng puot ang tao dahil po sa napakinggan niya sa kanyang kapwa, dahil hindi siya marunong magpatawad. Bakit hindi siya marunong magpatawad? Kaya ang galit niya hanggang ngayon nandyan pa sa puso niya. At dahil sa galit na yan, nagpapadilim yan sa ating daan. At dahil madilim ating daanan, hindi tayo makapunta sa ating paruroonan. So kung nais ating kaligtasan, iwasan ng puot, iwasan ng sama ng loob sa kapwa, at tayo magmahalan, sapagkat ang pag-ibig nagtatakip ng maraming kasalanan. So maraming salamat po. Ito lang po ako. Sana po yung minsan ng Diyos na ating napakinggan, magbigay sa atin ng aral, magbabala sa atin pamuhay na hindi po natin dapat ipairal ang puot, huwag ipairal ang galit, huwag ipairal ang mga masama na pamumuhay sa ating kapwa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. At dahil diyan mga kapatid, may iwasan ng puot na ating napakinggan ang mga masamang panalita sa ating kapwa. Hayaan po natin ang Diyos, sapagkat sinabi sa Roman in chapter 12 in verse 19, ako ang maghiganti. So dahil ang Diyos maghiganti, huwag tayong higanti. Kung masama ang ating napakinggan, huwag nating gantihan ng masama, sapagkat sinabi po sa Roman chapter 12:21, be not overcome evil of evil, but overcome evil with good. So huwag magpadaig ng masama, sumitan ng masama, daigin ng masama, sumitan ng mabuti. Maraming salamat sa iyong tagasunod, pag-subaybay, no? Sa pagsubaybay o sa ating mga tagasunod, sa ating mga video, sa ating mga live dito sa YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan, habag, biyaya ng Diyos ay sumasa atin lahat. Sumagitan ng ating Panginoong Kristo. Na ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Incident to us, His mercy, and peace. Be with us, Jesus Christ. Amen.